Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating manala Panginoon Diyos, manala Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng kaliban ng Santa Maria, ay hinggil sa issue na PNP Chief orders focus security ops in vulnerable barangay. So ito yung ating tinungan topic na kautusan ng ating PNP Chief na yung ating mga kapulisan ay mag-focus sa security operation sa mga vulnerable na mga barangay. Yan, mga magugulo mga barangay o may naman na madaling magulo ay o lalo na isolated area ay kanila protektahan. Ang ating PNP Chief General Marbil ay pinagpo-focus ang ating PNP sa mga vulnerable barangays, lalo na sa mga malalayo at disadvantaged na barangay. Ang kautosang ito ay pag-ibayo ng revitalized police sa barangay o RTBSP. Ang roving patrol police units ay mahalagang mata at tenga sa ground at maka-aksyon agad sila sa pinag-iibayo ngayong pagresponde sa mga krimen sa ating bansa upang mapangalagaan ang peace and order. At ngayon, ang Critics Promotions at yung ating anti-criminality promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang ng tao. At sa isyong ito ng pag-iibayo ng pulis sa mga barangay, ating na sinusuportahan ito at ating isinasaboses sa ating komunidad ang pagsuporta sa pangangalaga at protektang ito ng ating PNP mula sa mga roving police patrol to maintain peace and order. So maintain nating the Critics Promotions ay maintain na sumusuporta sa ating chief of ating PNP chief na si General Marbil sa kanyang order pag-ibayuhin yung pagbabantay ng ating PNP doon sa mga vulnerable na mga barangay. Every barangay to the all nations na lalo yung sa malalayo mga paraplang areas yan lalo na mayroon tayo ngayong 911 so para mas mapabilis yung pag-aksyon ng ating PNP diyan sa mapag-ibayo yung mga roving patrol at ngayon kung walang halimbawa yung nakapagpapatrol doon sa mas lalong malalayo mga kabundukan yan ang mga medyo may kaya problema kung paano nila may mga problema doon sa ganung klase ng mga community. So sana magawa ng paraan ng ating PNP yung mga ganung klase ng mga situation na halimbawa ang lugar ay butin ng roving patrol sa barangay. So na kailangan kadilak, lakad ka, lalo na bundok. So yan dapat sana yan ay mapag-ibayo ng ating kapulisan kung paano sila makababantay ang lugar na yon na hindi kayang abutin noong mga sakyan nila, yung mga patrol nila. So yan, paano nila mapapangalagaan yun ng pulis. Lalo na, diba, may mga komunidad dyan, meron nangyayaring gulo, paano na respond yan yun. Yan. At ang mga vulnerable na barangay o magugulong barangay at maraming naglipa ng krimen ay dapat lamang na pangunahing pukusan ng ating PNP to entire town or cities to nationwide to maintain peace and order. Kailangan ng proteksyon ng ating PNP upang ma-prevent at mahuli anumang krimen sa bawat lugar at area of responsibility ng bawat pulis. Roving patrol or pag-aksyon sa mga crime reports. Kailangan talaga natin ng mga mahusay, matitino at may respeto sa karapatan na PNP makapagprotekta sa atin mula dyan sa mga vulnerable na barangay na yan na maraming magugulong o maraming krimen, magugulo yan. So sila ay at siyempre to protect with human rights o protektahan yung karapatan para ang yung mga barangay na yan ay all nationwide ay protektado sa PNP. So
sana kanilang suportahan din yung effort ng ating PNP Chief Marbil na tayo ay na yung pagpapatupad niya ng peace and order na mayroong karapatang pantao. So, suportahan nyo yung karapatan ng kanyang effort para mapairal yan from our President Marcos. Para tayo ay yung PNP ay mahusay sa pagpapatupad ng kanyang tungkulin na kinikilala nila yung karapatang pantao. So, merong human rights. Hindi naman kasi po dahil sa yan ay magkakaroon ng cases yung mga pulis kung hindi sinusunod yung human rights at mas lalo nagiging magulo at syempre kawawa yung mga biktima ng policing na walang human rights, lalo na yung innocent. Ngayon, even ngayon ay paliwanag natin ng mga nakaraan nating mga promosyon ay even though mayroong huli ka sa act of crimes ay kinakailangan lapatan mo ng human rights kasi even though yung mga nasa sa loob na berli ka na may karapatan. So kaya lang yung mga ayos na nilitisin pa, same rights, may kasalanan o wala, so pinipreserve yung innocent na may karapatan kung siya ay akusado kasi yung not all accused are guilty. So kung mayroong halimbawa aside from yung sinasabi nga natin na at act of crime, may kasalanan, sila ay binibigyan pa rin na pagkakataon na maitanggol yung kanilang side doon sa korte. So ngayon, meron namang sa investigations, merong naiimbestigan, maaaring wala silang kasalanan, o even nadatan mo nga yung act of crime, hindi mo alam kung sino yung talaga yung may kasalanan, halimbawa, diba, ganun, nadatan mo, sino ba yung may kasalanan doon. So, hindi ka basta po pwedeng labagin mo yung mga karapatan nila, even nila lalo yung investigahan, di ba? So ganun. Kaya pasalamatan natin ng human rights at sundin ng ating mga lalo yung mga ngalagaan nila mga barangay in our patrol, no? Sila ay unahin na kanila dapat protektahan yung karapatan at syempre yung pagpapairal mula sa pagpapairal nila ng peace and order. So yan at pag-ibayuhin din nila ang barangay police para makatulong sa peace and order at i-report sa police nila kayang aksyonan. So yung pag-ibayuhin din ng ating lokal na pamahalaan o ng PNP, yung local police, yung parang mga barangay tanod ngayon, local police ng tawag sa kanila, nang mapag-ibayo ka ng service. Halimbawa, yung may kaguluhan sa lugar, may nag-aaway, hindi na kayang sawayin, ay tawag nila sa pulis. Or any crimes na hindi nila kayang respondihan, tawag nila sa pulis. Makatutulong sila as part of the in-order campaign. Sila yung pangunahin na magre-report ng mga krimen sa pulis ng ating mga lokal na mga barangay pulis or mga lokal na barangay yan. Na kung hindi nila kayang yung mga gulo na hindi nila kayang ayusin, kahit yung barangay captain pa, so pangunahin silang re-report at magsusuplong sa ating pulisya. Kung yung mga isang kaguluhan ay hindi nila kayang harapin, nagbabarilan doon, sali ka ba ron, hindi mo kaya yun, di ba? Kung pulis ka, para awatin mo ron. Kung kaya mo awatin, maaari siguro, pero kung hindi mo kaya awatin yung mga nagbabarilan doon, ka ng nagarambol, di ba? Hindi kayang hindi kayang awatin ng barangay, yung barangay tanong, tawag ng pulis, diba? Pangunahin yun. So, paigtingin nyo sa barangay pulis, yung kanilang barangay and pulis para ma-resolve yung mga cases. Diba? Mas maganda yon. At either kung sino yung makare-resolve. Kasi may kanya-kanyang hawak yan, yung pulis saka sa barangay. Ngayon, pwede naman silang, lalo-lalo yung effort, ba, itong katong to na for pang barangay, so pang pulis, diba? May mga ganun eh. Diba, patayan, diba, ganun. Kung pulis, tatawag. Mas, kung pangunahin na-responde, syempre, kung yung saka sila yung tatawag ng pulis. Or everything else na halimbawa, meron silang susumpuin na ganyan, mga ganyan. So, magkaroon sila mahusay na ugnayan. At nag-ugnayan naman talaga sila to operate ang action na kinakailangan mayroong kaugnayan ng mga barangay. Halimbawa, may arestuin or whatsoever.
So, o meron silang operasyonin na mga ano. So, sa tulong ng taong bayan din, o komunidad, ay mahalaga din ito to report crime sa kanilang station, sa hotline or 291, wala pinag-iibayan ng ating DLG na makaresponde ang ating yan. So, sana yung ating taong bayan ay magkaroon ng sa ating kababayan, komunidad, na kung mayroong krimen, i-report nila na sa barangay or sa pulis, sa 911 para makaresponde yung ating mga 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 patrol car o ang na pwede natin ireklamo sa 911 yun or yung hotline para makarespond sila o pero ganito, ganyan para maawat at sila yung 24 oras kasi na nakapagbabantay. Iba kasi kaya hindi naman 24 hours yung barangay tanod nila, yung iba hanggang hapon lang ata ganon. So usually yung mga tao makatutulong din sila to report it in barangay and report it to police stations na gano'n. So pareho silang re-respond for any crimes, either ito man ay pang barangay or ito man ay pang police. Yan, ano ba? Kasi usually, ano ba, mga not more than a year sa pamarangay yun. Pero more than a year na sa police na yun. Mga ganun. So, ang ating police dapat kompleto sa mga communication gadgets para kahit nasaan nang nagpapatrol, kahit saan mang pagpapatrol sila naroon, matatawagan o communicate sila ng head station to respond and take actions lalo na sa mga malalayong lugar at hindi nagbumula lamang sa police stations ang action. So yan, dapat sana yung ating PNP modernization, yung kanilang communication equipment, dapat more, dapat yun ang talagang kailangan yan para makarespond yung mga yan. Dahil kasi halimbawa yung halimbawa nagpapatrol sila doon sa isang area, barangay, pag tinawagan sila, para sa US, napapanood natin sa TV, all units, mayroong kaguluhan sa barangay 1, pumunta yung mga pulis na nagpapatrol ngayon doon, di ba? So matatawagan nila yung mga nagpapatrol, meron silang kagaya nga radio yan, di ba, i-radio mo sa pulis o else tatawagan mo ng cellphone or i-text mo, mo communication na kompleto, mas more or less na talagang mas effective communication doon sa mga nasa field. Kasi kung yung 911 doon sa mga meron na silang ginagamit ngayon na para stations ng mga malalayo all over the country. Ngayon, syempre may mga patrol yan. Halimbawa, aside from doon sa magmumula kasi station, syempre may mga roving patrol yan. Kung-communicate nyo yan, dapat kompleto rin sila ng gusto. So, gawin natin yan. At syempre, yung mga walang patrol car, lagyan nila dapat. So muli ay ating dalangin ang gabay ng ating makatarungan Diyos at Panginoon Jesucristo sa ating PNP at sila ay protektahan din sa kanilang pagprotekta sa bansa. So sana protektahan din ng ating bansa na Panginoon Diyos. Dalangin din natin na maprotektahan yung ating mga pulisan sa kanilang pagpapaira ng presidente. Sana may mga operasyon sila para sila manatiling buhay at masukrimen at sila magabayan na sila ay hindi rin makagawa ng pang-aabuso o hindi o paglabag sa batas in policing or even in their sariling pamumuhay. So yan, sana ay sila ay paliwanagan at sila ay makapamulis at hindi sila mahikayat o hindi sila matempt for abusive actions or pang-abuso or pang-sariling kapakanan na sila ay makapang-abuso nila ang interes ng peace and order para sa kanilang pansariling interes. Diba? Para makakuha. Sana sila ay magabayan, maprotektahan. So ngayon sila ay matuwid na pulis na palaging ligtas sa mga uri ng kapahamakan. So sana ganun yung PNP ng ganyan. At kinakakaabuso, sana mapagbigyan pa rin sila ng pagkakataon na makapagbago at sila ay makapaglingkod pa rin. Or else yung mga talagang talamak, sana sila ay din ng ating pamahalaan kung talagang sila ay lapad ng kung sila naman ay nakagagawa ng mga pang-aabuso. So, hindi dapat babayaan ng ating PNP kung mayroong maabuso sa kanilang tungkulin sapagkat kapag intolerable lalo na maabuso ng mga EGK or mabibigat na pagkakasala ay hindi dapat itolerate ng PNP yun.
So, dapat nilang aksyonan yun. Lalo na ba, reklamo mo, isang abusadong pulis yun. Problema na malaki na yun kapag ka nagkakitan sila, di ba? Lalo maabuso. So, kawawa naman yung mga tao. Kayo inaasahan, pero kayo pala yung gagawa ng mabuti. So, kaya maging matuwid yung ating kayo kabayan ng Panginoon. Ngayon, yung mga nagkakamali, kayo ay maliwanagan, maiwasan nyo na yung pagkakamali. Ngayon, kung talagang talama ka, talagang mag-aarapalan, so, yung PNP, huwag naman magkatubig na sila ay matubig. So, papayaran na matubig. So, yun na may alam na dapat matubig. So, muli, ay Kaliwanag Banal Santa Maria ay gumabain sa bansang Pilipinas, sa ating pamahalaan, sa ating mamamayan. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, patas ng justisya, tugunin yung karapon. Iwasan yung pang-abuso, korupsyon, yan. Yung mamamayan, sumunod kayo sa pamahalaan, iwasan yung paggawa ng krimen, paglaban sa pamahalaan. Bagkus, sumunod sa pamahalaan, suportahan yung mabuting mamahala, pagpapahiro ng patas ng justisya, ng karapatang pagtao. Sa gayon, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kapayapaan, kaunlaran, mas madaling pag-unlad at higit na kaunlaran. Ganyan tayo makapamumuhay at higit sa lahat ay makapananampalataya tayo ng mas kesa doon sa magulong pamumuhay. At tayo ay na walang kaunlaran dahil nga sa kawalan ng pananampalataya, hindi pagsulod sa pamahalaan. Sapagkat dyan ay yan sa mga sundin sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Yan ay nais ng ating banal na Panginoon Diyos na kanyang pamalang ginawa na yan ay makagabay upang tayo ay magabayan sa mabuting enforce yung kanilang utinay binigay sa kanila. So yung magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabuhay sa naman ang Critics Promotion ng konstruktibong kritikismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa mga. Magandang hapon sa inyo lahat.